Vios ang idadrop natin. Ayan. Ang dami na rin yung ginawa. At ang backstory, 2022 pa siya nag-i-inquire pero end up nagpunta siya sa modified shocks, putol springs. Kaso ngayon sabi niya nasira daw yung shock. Then binalik niya sa stock shocks and gusto niya uling ibalik yung tindig, kaya mag-LNT lowering springs na siya. So guys, yun yung mga sa halip na nakatipid lalo na paggastos. So mamaya na lang natin i-details. Guys, fender gap na rin natin kahit medyo modified siya before. 205-50 R16 Rota Fighter yung gamit niya. Ganda ng gulong, Michelin. Para sa 205-50 na naka-stock shock, mababa na to kasi dos na lang siya sa daliri ko. So I think bukod sa modified shock yung front niya before, pinutulan pa yung spring kaya medyo mababa kasi stock shock na daw to na KYB yung pinalit. Kasi ito yung nangyari sa shock niya, boss. Oh, yan, putol mismo yung pinagkakabitan ng top mount at parehas pa. So hindi to human error, may something sa gawa nung previous shop na nag-cause ng trouble na to. So mache-check natin mamaya, papaliwanag ko pag nakababa na yung pinalit na siya kung anong modification yung ginawa dito. Okay, so fender gap muna ulit. Yung rear, 2 fingers din sa akin pero mas tight, halos 1.5 na lang. Maraming load yung likod niya. Okay, ayan o, palgado siya, may tangke pa. Okay, tapos ang ginawa daw dito, ininit daw yung spring. Mamaya makikita natin, init spring naman daw dito. So to summarize, so dos din or 1.5. To summarize, dito medyo mataas, stress siguro sa parking angle lang. To summarize, dati siyang naka-modified shock front na may putol spring, then init spring daw yung rear. Mamaya makikita natin na unfortunately ayun nga, nasira yung shocks. So balik siya sa stock shocks, check din natin kung ano yung pinalit niya. Then ngayon magpapa-LNT springs na siya. Okay, so guys, confirmed na modified shock yung dati. Ayan, makikita nyo, ito yung tinaas yung kabitan ng camber bolt to lower yung car. Then yung spring check muna namin mamaya kung may pinutol pa ba or what. Ito ngayon yung bagong shocks ni Sir, naka KYB XLG na siya. Tingnan nyo yung KYB, oh. Kahit yung stock shocks, pasok yan. So ito minodified, inangat tong kabitan ng camber bolt. Now yung isang reason ba't siya naputol, ngayon alam na namin ba't naputol to. Ayan, putol is ito, kinabitan daw nung shop na yon ito. Guys, huwag kayo maglagay nito, tong silicone something na to, kasi ito nakalagay ito dito, papatong yan dyan, nakapatong yan. Ayan, yung isa hindi pa namin kinakalas. Aalisin namin yan kasi pag sobrang higpit niyan, yun mangyayaring mapuputol yung strut. Kasi ito dapat yan, dapat to may gap to. So kung nalalakayan kayo dyan sa gap na yan, ang pinapalitan dapat dyan is ito. Ibig sabihin, numinipis na to itong shock mounting. Ito kasi yung ang bago nito, malaki yung gap. Pero mamaya tatanggalin namin to check. Ngayon kung wala namang pamalit, mas okay pang ganito na lang, then mag-ipon kaysa lagyan ito. Doon napuputol yung shock. At itong resulta, hindi namin ginawa yan, ha. Yan, putol nun, linis, tapos mantay pa. So ito talaga yung root cause nun. So huwag kayong papabudol dito na bumili ng ganito. Ang palitan nyo, shock mount, kung malaki na yung gap nung top mount. Okay? So guys, confirm pinutol din yung spring niya sa front, kaya kahit bago na yung shock, mababa pa rin yung harap niya na 2 fingers or yung fender gap. Okay? Ayan, putol siya. So guys, ito ring plastic
bearing ng shock mount or yung top mount. Na-damage yung mga clip, pero umiikot pa naman. So pag nagka-budget na lang si boss, dadamay natin to sa papalitan. Okay, so ayan yung mga nasisira pag naputol yung yan, pinaka-rod or strut. So again, huwag kayong maglalagay nito. Okay, so guys, tong rear, nasa rear na tayo. Sabi nung owner, ininit lang daw to, pero ang problema, wala na rin yung goma sa ilalim. Yan boss, importante yan. So kasabay nung shock mounting mo saka yung plastic bearing, order na rin natin yan. Kasi kailangan yan dito eh. Meron dapat yan. For positioning purposes, saka yung para hindi magbakal sa bakal. So ngayon, dahil wala kaming stock, kakabitan muna natin itong hose para lang hindi magbakal sa bakal. Okay? Ingat ha. Basta basis mo ako ha. Okay, okay. Send ko sa yung price list. Send mo na lang. Thank you. Pogi.